Kamusta niya, Mr. Maravillas? Ano yung masasabi mo doon sa katatapos pa lang na hearing ng Senado sa ligadong PDEA leaks? Wala man pong nakuhang substantial na information galing doon sa mga invited witnesses. Nandun nga din po si Maria, pumunta po si Maricel Soriano. Wala man pong napiga si Senator Butas, Senator Bato, other than pinandindigan niya yung authenticity ng alleged leak document dahil sa Butas. Ayan, tuloy po, lalong nagulo po yung usapan doon sa investigation. Ayan, tuloy, pumasok si Senator Chis Escudero. Nilecture po si Bato nang dapat po na takbo po ng investigasyon. Nag-raise ng point of order po si Senator Chis Escudero at saka po si Senator Jingo Estrada napikon kay Morales kasi maraming hindi siya naalala. Yung mismong informant po, yung source niya hindi maalala kung ano yung pangalan. Lalong naging kaduda-duda po yung kwento ni Jonathan Morales. Tama ka niya, Mr. Maravillas, another Bikoy, itong si Morales. Kwentong Bikoy po. Sayang talaga po yung pa-snack doon sa Senado. Wala man pong kakwenta-kwenta yung investigasyon. Talagang pilit na sinasabit lang yung ating Pangulo. BBM. At may bagong kwento, sinasabit si Lisa Marcos. Pinalalabas mga kababayan na may inutusan para kausapin siya si Morales at hindi na ituloy ang kanyang pag-testimonya. Matindi po yung kwentong Bikoy. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba nagsalita din si Maricel Soriano? Nagsalita po, may binasa siya na prepared statement. Yan pa, sabi rito sa report ng Manila Bulletin, Maricel Soriano admits ownership of condo link in alleged PDEA leak. Pagkatapos sabi ni Maricel Soriano, Your Honor, kasi after ng kanyang brief statement, o after siyang tanungin at masagot yung ilang detalye tungkol sa ownership ng kanyang kondo, excuse na sana. Sabi ni Senator Robin Padilla na nandun din po sa hearing, may prepared statement na niya. So, binasa mga kababayan ni Maricel yung kanyang prepared statement. Yan po. Sabi ni Maria, sa totoo lang po niya, hindi po malinaw sa akin kung bakit po naimbitahan ako sa hearing. I have to admit niya, nakakakabaan niya at nakakatakot. Ayan ba, Maricel Soriano on Senate's PDEA leaks probe. Nakakakaba, nakakatakot. Nananahimig yung actress mga kababayan na damay sa kwentong Bikoy. Yes, sabi ng nag-react dito si Julia Corrales, dinamay pa ang nahimik na tao na ulaw ni Pancher Bato. Grabe na istorbo po nitong investigasyon ni Senator Bato. Tapos yun lang naman yung naging pahayag ni Maricel Soriano po. Yes, sabi dito sa balita mga kababayan ng Manila Bulletin, during the continuation of the hearing of Senate Committee on Public Order chaired by Senator Bato, inadmit niya na pag-ari nga niya po yung kondo. She mentioned however that she already sold the property in the same year, noong 2012, but she can no longer recall what month. The first hearing stemmed from the interview of PDEA agent Jonathan Morales with a blogger regarding the leakage of a confidential document that contained the alleged involvement of President Marcos and Soriano in illegal drugs. This was based on the pre-operation report that was penned by Morales himself. Na pinanindigan ni Bato, mga kababayan, totoo niya talaga yung document kasi may butasan niya. Nang sabihin ng PDEA official,
Ang totoo niyan, Anya, walang document. Umusok muli si Bato. Ang ibig mo niyang sabihin, naloko ako nito ni Morales. Nabigon po si Bato. Sabi po ni Maricel Soriano, unang-una po, hindi ko alam kung tungkol sa yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang po yan nung pinakita sa akin dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit ako naimbitahan sa hearing. Pinirwis yung mga kababayan si Maria. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumistigo dito ay nagsabi hindi na-verify ang information ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Lahat man lang po hearsay, sabi ni Jingo Estrada. Soriano nevertheless vowed to cooperate with the Senate probe. Her only appeal is that her lawyer be allowed to answer legal question on her behalf. After hearing her statement, Senator Bato advised the actress to rest. Pwede ka na siguro anyang magpahinga. Kanina ka pa tense na tense dyan. Ganon lang mga kababayan. Sinayang lang yung time ni Maria ng Senado. Ito pa. Nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Tapos, nadamay pa yung kwento. May napabalita niya na may dalawa kang katulong. Ito siya, mga kababayan. Pabalita, in 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that will be all as we is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede pahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You do, yeah, go ahead. Opo, pwede daw niyang Yes. basahin lang yung Okay. gustong basahin niya. Opo. Basahin. Please, pakibasa. To. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina ka po. patis dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Yun lang naman. Wala man napiga po. Other than yung ownership, naaginan niya yung kondo. Pero niya, bininta ko na, tins po si Maria. Tama ka niya, Mr. Maravilla. Sayang yung snack. Sayang po talaga yung snack sa Senado. Wala man napiga kay Maria para maidiin po yung ating Pangulo. BBM. O ngayon, ginisa mga kababayan ni Jinggoy Estrada, si Morales. O ito siya, pakinggan natin yung pagtatanong mga kababayan ni Jinggoy. Ikaw, kung meron pa akong mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember what. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PIDEA Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence and Investigation Service. Paano kung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? At may nagtanong pa sa inyo during the last may nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personal ng PIDEA na yun. Wala ka naalala ni isa.
Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa pitong, pitong operatiba Sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PIDEA? IIS. Nandyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na... Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa opisina. Do you have any proof that you did have to send documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. Paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng matawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga Napikon si personalidad, Jinggoy. ultimo pangalan ng Presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? May informant, hindi niya matandaan kung sino. Pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yun pong lahat ng kanyang testimonya, ni-reduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yun, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita, Your Honor, yun. Pinakita yun. Yung mga, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi doon. Hindi mo dokumento na... Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. O, nasa- Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O, PIDEA, meron pang pangalan si Marcel Soriano dyan tsaka si Presidente Marcos. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president, see? Your Honor. Wala. Marcel Soriano. Wala sa drug list. No name, Your Honor. Your Honor, ito po even si Pangulong Senator Duterte. Jinggoy, if I may, Jonathan, Your Honor. yung ayaw, klaruhin natin ito talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo, or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and the handler? Alam natin, as operatives, meron tayong dyan
meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Di maalala yung name ng informant? So, lalaki. Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakalib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, talagang makakalib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. You see? Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, kasi yung abogado ng PDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano power yun, Joe? Power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, Sinungaling talaga pa? tanungin natin, are you just Hindi maalala to break yung your pangalan? your relationship between you and the Malamang sa informant? malamang po. Wala man Wala talagang maalala. informant. Gawa-gawa Kasi man lang niya. Your reputation is at stake here. You see? Your reputation is, as a resource person, is at stake here. Pag hindi mo ma-remember. Your Honor, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarian, ng confidential, na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po komento. Totoo po yun. Yung po pangalan komento. daw, hindi niyo So, matandaan saan yung yan informant niya. Nasa PDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Yung Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. yung information na binigay sa kanya, napaka-importante. Imagine, papangalanan as suspect po sa pagsisinghot ay senador ng Pilipinas, Bongbong Marcos, pagkatapos Diamond Star, Maricel Soriano, tapos yung nagsabi sa kanya na tao, na informant, nakalimutan niya kung sino. Naniwala kayo sa ganung kwento ni Morales ba? Ito, Jonathan, Mr. Morales, in your interview, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ay sinabi ko, dadalhin ko yung kanyang yun yung usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-self-distract ka dito kapag... Mr. Chair. Ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay Doon na si pangalan Jinggoy ng po, oh. confidential informant. Sinabi mo ito. Pati yung mga tao sa paligid, duda. Sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na
confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot. Yun po. Yung tanong ni Senator Bato. Nahuhuli po? O hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Meron ako sinabi na papaunin ko sa libingan. Huling-huli po? Nagsisinungaling? No confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano magyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Tapos, Mr. Chair. Your Honor. Senator Jinggoy, go ahead. He remembers all the details. But remember the name of the confidential informant. correct. That is quite absurd. Ano ba? He Talagang or she? kaduda-duda. Your Honor. He or she? Your Babae Honor, lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan Lahat niyo po ng ako detalye, ng karapatan. Yan po, ito po yung naalala ibig ko sa niya, inyo, tapos sasabihin yung ko po. informant na Kasi napaka-importante, ang hindi niya hinahabol naalala. ko is garantiya. Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Nasunog mga kababayan sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Huling-huli po yung pagsisinungaling. O ngayon, dahil sa nakakalito mga kababayan ng mga statements ni Morales, kung sino-sino na lang yung sinasabi, kung ano-ano na lang na pangalan yung minimension. Sige, dagdag po ng mga nasasabit na tao. Pumasok na po si Senator Chis Escudero. Point of order mga kababayan, yung hearing ni Bato. Ito si Senator Chis Escudero mga kababayan, para maging maayos niya itong hearing. Please continue later, ha? Very Unahin mo na natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po nga yung Chairman nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo. Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant, para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigos sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa kung nandun man yun ng simula.
kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Correct. Ganon, mga kababayan. At tapos, sabi nga natin dito na kailangan siguro yung document na sinasabi na nakita ni Bato, kailangan i-authenticate mo na. Tama? Kasi hindi po obra na dahil lang po sa puncher, authenticated na yon. Dahil sa butas, dahil lang sa butas, Mr. Maravillas, authentic na. Yun nga po, kailangan isa-ilalim siya sa forensic examination. Kailangan may expert na imbitahin mga kababayan to determine kung yung ang document hindi gawa-gawa lang, finabricate ni Morales. Kasi yung photocopy po, pwede naman po yun yung halimbawa original na galing sa folder o na binutasan para magbukang tinanggal nga po sa file folder. Pwede naman po yun na gawin. I-fabricate lang tapos ipa-photocopy. Tama pa? Magandang pumasok na si Chis Escudero kasi magaling siyang abogado. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, yes, for the consideration of the chairman at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators who is a legal luminary. Indeed, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it in the proper time. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Chis. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato, maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committees. So, at the proper time, I would like to ask also, there are certain, kasi some cases against him natanggap din ninyo yata yung folder na sinubmit. Yes, this is pertaining to the housing homeowners association. That is Tapa case and tambak yung everything. kaso po. So, binigay ko na sa aking thank you for going through them. Actually, that's not naman the topic right now. No, so I don't want to bring it up anymore. Basta you have it already in your hands, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Because it also will it somewhat gives a background on our witness or our resource persons. So that's all. I
I'm just here to observe. Paalis na rin ako dahil may isa pa akong hearing din. Ayan po. Ang ibig sabihin ni Senator Grace po, tingnan po yung files para yung background ng resource person kung credible ba. Given the fact na natanggal nga po siya sa pagkapulis, sunod sa PDEA, so it is a question of credibility. Credible ba yung nagsasalita? Ayan man lang muna mga kababayan, kasi sabi nga natin kanina, wala man pong substantial na napigang information. Una, kay Maria. Pangalawa, dito kay Morales, lalong naging kaduda-duda po yung mga statements niya. Kasi yung mga detalye, naalala niya yung mga kwento. Pero yung nagkwento, yung kinunan niya, yung source mismo ng information, yung informant niya, hindi na niya maalala. Yung pangalan, hindi ko nga niya talaga maalala. Ganon. Ayan lang muna po, kasi wala mang kakwenta-kwenta. Sayang lang yung yung snack talaga. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.